Hey guys, it's me again, your Kuya Arms of All World Communications. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang steps na dapat natin gawin after natin mag-build ng PC. So kasama na dito ang BIOS settings, installation of operating system, drivers, MS Office, and other apps. And also testing the unit, and sample gameplays of Dota 2 and Valorant. Now, first things first, dapat meron tayong monitor, keyboard, mouse, at system unit. At make sure na nakakabit yung ating power cable dito sa ating system unit at sa power outlet. And dapat itong power button dito, yung power switch dapat naka-press sa 1 and not 0 para mag-power on yung ating unit. Ngayon, i-power on na natin ang ating unit. After pressing the power button, just repeatedly press the F2 or delete button para makapasok tayo sa BIOS setup. Andito sa BIOS setup, makikita natin na detected ang ating mga parts na nilagay. So, makikita natin dito na these two RAM sticks are being detected, M.2 and HDD storage. At kung meron ng mga parts na hindi ma-detect, just make sure na those parts are properly seated and troubleshooted. You can also update the BIOS by going through their website, and dito ginamit natin si MSI V550. So, search na lang natin kay Google yung model ng ating motherboard. Then, makikita natin dito si MSI. So, i-click natin yung support. Then, makikita natin dito yung BIOS update. Just download and follow the steps, and disclaimer, update at your own risk. Now, let's proceed to installing the operating system. So, yung i-install natin dito is Windows 11. So, paano nga ba tayo magkaroon ng Windows bootable OS ng Windows 11? So, syempre, dapat meron tayong at least 16 GB to 32 GB na USB flash drive. Then, head over to the Windows bootable tool na ilalagay ko yung link sa description below. Plug the USB sa PC na may existing operating system. So make sure na walang nakasave na important files na USB flash drive na gagamitin natin. At kapag tapos ng process, i-plug na natin ito sa isa sa mga ports ng PC na pag-i-install natin ng operating system. So pag nakapasok na tayo sa installation window, just follow the prompts at manghihingi siya ng license key. So kung meron na kayong license key, input nyo na lang dito sa box. At kung wala naman, just skip this for later. Then choose the version of your operating system and select the drive na pag-installan natin ng ating OS. Yung gagamitin ko pala dito is the Pro version. So, yung kailangan nating license key is also for the Pro version din. So, kung gusto nyo makakuha ng license key, pwede nyo itong mabili sa website namin at ilalagay ko yung link sa description below. Actually, pwede nating magamit yung ating unit kahit na unlicensed yung ating OS. Yun nga lang, hindi natin magagamit yung ating personalization tools at magkakaroon tayo dito ng watermark sa bottom right ng ating screen. Then, hayaan lang natin matapos yung process, at kapag nasa setup option na tayo, just choose your preferred settings. And ako usually, ini-skip ko lang yung ibang options at naglalagay ako ng details sa PC name and password. At kapag nakapasok na tayo sa Windows, yung una na dapat natin gawin is to install the drivers. Yung driver installers natin is yung CD na kasama sa box ng ating motherboard. Pero kung sakaling wala naman tayong CD, just type in Windows Update sa search bar, then click Install. Then repeat the process hanggang sa wala na tayong kailangan i-install. You can also search the model number of your motherboard kay Google, then click Support and download each of the latest drivers para sa inyong motherboard. Now, let's install the Microsoft Office. So, you can buy your genuine Office installer sa amin na nakalagay na yung link sa description box below. So, ngayon, ititest na natin ang gaming performance ng ating Ryzen 7 build. So, nag-install ako ng Dota 2 at Valorant. So, in terms of Dota 2, goods na goods siya. Nakaset as default na siya sa low resolution with 59 FPS. So, in-adjust natin siya sa medium resolution at nakakuha tayo ng 50 FPS. At for the Valorant naman, meron tayong 150 to 160 FPS sa kanyang low resolution. So, pwede nyo i-adjust yung kanyang resolution based sa inyong preference. At kung gagamitin nyo ito for gaming, then i-configure nyo na lang sa inyong preferred gaming setup. At syempre, depende sa games na lalarin nyo. And to wrap things up, don't forget to like this video, click the subscribe button, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga future contents namin. And please do visit our website, allworld.com.ph, para lagi kayong updated sa mga exclusive promos namin. And it's me again, your Kuya Arms of All World Communications, and see you on our next video.